Nakabili ako ng konting tanim na naman. Another collection. Pero mga bargain lang binibili ko. Hindi ako bumibili ng mga mahal. So, after sa dentist, gumala ako. Then, may nakita ko sa labas na sale ng mga tanim. So, ayun, nakabili ako ng konti. At ipapakita ko sa inyo ang aking nabili. Ayan, ganda niya. Oh. Pero I don't know if makasurvive to sa winter. Pero ang ganda niya talaga kaya binibili ko. Kasi dati ang mahal nito talaga nung pumunta kami last summer sa sa shop, ang mahal niya. So ngayon, sinisell na nila kasi nga autumn na. Kaya nabili ko ito ng 20 crowns. Mura na lang. At saka ang ganda. See, tingnan mo. Ang ganda-ganda. I don't know kung mag-survive ito sa winter. Yan. Kasi nag-overbloom na yung iba. Kaya sinisale na nila. Yan. Ang ganda-ganda. Tapos ito pa. Rose. Ano to? Dove rose. Perfume rose. Scented roses. Scented rose. Ayan. See? Oh. Ang ganda ng rose. Ayan. Kasi 20 na lang din ito kasi nga nag-overbloom na siya. Ayan. Pero ang ganda talaga niya. So, I hope makasurvive siya sa winter. Ayan. Tapos, itong isa, binili ko. Nagkasakali ako kung makasurvive ito sa winter. Wala na siyang bulaklak. 20 lang din siya. Ito, dahlia. Yan. 20 crowns lang din ito. Ewan ko. May price pa siya. Dahlia. Sana makasurvive. Kasi, yung yung binili ko dati last year, yun? Chrysanthemum. Nakasurvive naman siya sa winter. So, ito-try ko ito kung makasurvive ba ito sa winter. Itong dahlia. Ano kasi ito siya? Summer dahlia. Yan. Sana nga makasurvive siya sa winter. Meron pa doon, pero hindi na ako. May begonia pa. Ang ganda pa naman, pero hindi talaga siya mag-survive sa winter, yung begonia. Kaya ito na lang tinatry ko. Baka sakaling mag-survive siya sa winter. So, ayun guys. Sa dentist ko naman, nabayaran ko lang is 150. At least mura na. Di gaya ng dati mahal. Yung first check up, ang bayad ko is 950 kroner. And then kasi yun, para general cleaning, and then x-ray pa sa mga ngipin ko, check up talaga. And after that, may schedule na ako for tooth filling. Tapos hindi yun sa isang lang ha. Inaano nila by session yung ginawa nila sa akin, yung tooth filling. Mga 2 o 3 yata yun. 950 una ko nabayaran. Tapos second session ko, na yun, tooth filling. Mga 3,000 something. 3,000 plus ang nabayaran ko. Kasi i-recommend nila either tooth extraction or tooth filling. So sabi ko kung pwede tooth filling na lang. Kaya yun ang ginawa nila, mga 2,000 plus ang bayaran ko. And then sa next tooth extraction, hindi naman siya sumasakit, pero ang recommended sa doktor, dapat daw i-extract na talaga kasi half na lang sa ngipin ko. Para sa Pinas pa kasi yun, filling ko lang, pero pinapasta ko lang, pero
hindi naman siya sumasakit, pero ang sabi ng doktor, dentist, dapat tooth extract ko na lang daw kasi baka maapektuhan yung ibang ngipin ko. So yun ang pang third ko, uh, na lang ko na tooth extract. At dito hindi sila magbibigay sa iyo ng antibiotic at antibiotic at saka mefenamic, bawal sa dito. So after extraction, walang resitang gamot. Ang sabi lang sa akin, pag sumakit yung ngipin mo, uminom ka na lang ng paracetamol. Pak, ganun. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman sumasakit yung ngipin ko. So wala akong iniinom na mga gamot, antibiotic or mefenamic, wala. Kasi hindi yan allowed dito. And then yung fourth session ko is pinifix nila yung mga yung mga tooth filling ko sa Pinas. Inayos nila kasi daw hindi maganda yung pagka pasta ng ngipin ko doon sa Pinas. So pinifix nila lahat. Ganon. Mga 2,500 ang nabayaran ko. Sa tooth extraction, 2,500 din nabayaran ko. Then sa filling naman, 2,500. Nakamura lang ako ng 300. Yun nga, may less na yun kasi may kami for shock ringkasan, yung insurance. May less 300 sa akin. Pero 2,500 nabayaran ko. And then, ang last, first, second, third, fourth, first, cleaning, second session, pasta, third session, extraction, third session, fourth session, na yun, pinifix na nila yung mga, mga pasta ko from Pinas, fix na nila lahat. And then, ang panglima is, cleaning na lahat, sinicheck na nila yung ngipin ko, kung wala na bang sira, ganun. May x-ray pa nga. Check nila lahat kung wala na ba. Yun ang panglima. Ito, pang-anim na tong session na to sa doktor, sa dentist. Check na nila. Tand hygienist na ang nag-check sa akin din. Kasi iba-iba kasi sila. Pag mag-tooth extraction na or pasta, ang dentist ang sa'yo. Ang mamit mo. Pero pag check ng ngipin, ngayon, tawag nila dito is tand hygienist. Hygienist, yun. Like assistant ng dentist. Siya ang mag-check sa ngipin mo. So, chine-check niya yung ngipin ko ngayon. Sa awa ng Diyos, yun nga. Okay na daw yung ngipin ko, walang sira na, tapos yung gums ko, okay na din. Pero may nakita lang siyang isang problema, yung sa dulo, dito sa dulo ng molar teeth, sa pinakadulo. Kasi hindi ko na-reach yun pag mag-toothbrush. Sabi niya, hanggat maaari, dapat ko daw ma-reach yun pag toothbrush. Kasi dito, yun nga, tinuturoan ka talaga paano mo i-take care ang yung ngipin. So after toothbrush, dapat may siya, yung parang may toothpick na anuhin mo talaga yung bawat gilid. Yun, ang bawat gilid, mo yan talaga, dapat naka-clean yan lahat. Ganun. Tapos, pag dumudugo daw yung ngipin mo, hayaan mo lang, basta kailangan mong mo yan, i-brush mo talaga yan hanggat mawala yung pagdugo ng ngipin mo. Yun, akala ko nga may na ako, may another cavities na naman, pero sa awa ng Diyos wala naman daw, sabi niya. Kasi may na-feel ako dati, sabi ko nga, dumudugo yung ngipin ko. So, sabi niya, so anong ginawa mo? Then I said, I keep on brushing. Siya, that's good. Yun ang sabi niya sa akin. Kinakausap ka talaga kung anong problema, ganun. Iba sila dito, hanggat maaari, nag-avoid sila na babalik ka sa kanila. Kasi dito, hindi sila nag-after ng bayad mo kasi may sila, parang may taripa sila dito sa binabayaran mo sa mga service nila. May taripa talaga sila, tapos yan, regulated yan sa government. May mag-check talaga pag mag-overprice ba sila. So, yun, sabi ng asawa ko,
hindi yan sila mag-overprice kasi nga minomonitor yan sila sa government. May government agency talaga na nagmonitor sa nila sa service payment nila kasi may din kasi ang government nagbabayad din sa kanila. Meron din silang may part din ang government na nagbabayad sa sa mga doktor. Kaya regulated yung dito yung payment, yung taripa nila, payment service. Ganon. Yan nga, mahal pero okay na rin kasi binibigay talaga nila ang tamang serbisyo sa iyo. So, yun lang guys ang aking masishare ko sa inyo sa aking experience about dental dito sa Sweden. So, I hope you like my video. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel for more videos to come. Maraming salamat!